Meron pa silang pa-paid advertisement ho, ah. Oh. Ano yung sinasabi ng inyong lingkod, mga kababayan? Base po sa balita ng GMA News Online. Ayan, oh, lalakihan ko. No? Sila ang nagbalita niyan. GMA News Online. Reaksyonan natin. Human Rights Group criticize paid ads allegedly funded by Duterte supporter. Aba, ha? Tapos makikita namin diyan sa paid ads na yan, eh, kayo ang biktima? Eh, sama naman ng ganon. Di ba? Alam nyo nang may mga namatayan. Alam nyo nang merong mga umiiyak, tumatangis na mga pamilya. Baka sila pa yung gawin yung ano dyan. Salbahe, ha? Oh. Ano daw ho ito, mga kababayan? Lakihan natin. Sobrang laki. Malabo na ang mata natin. Former Philippine President Rodrigo Duterte is seen on a screen in the courtroom of the ICC, no, in The Hague, Netherlands, Friday, March 14, blah, blah, blah. The International Coalition for Human Rights in the Philippines said supporter of former President Rodrigo Duterte have been using paid online ads to manipulate online discourse regarding his arrest. Siguro ang mga sinasabi niyan, oh ganito, ganyan, kinidnap ang aming presidente, kinidnap ang dating Pangulo. Yan ho siguro ang sinasabi nila. Mali ang pagkaka-aresto sa kanila. Nagmamadali yung mga kapulisan sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Langya kayo? 12 oras na nga ang hinaba, no? Bago mapasakay sa eroplano ang dating Pangulo. Tapos sasabihin ninyo, nagmamadali pa. Diba? Tapos meron pa silang si Kitty, meron, napunit daw ho yung ganito, mga kababayan, punit. Dahil daw po, yung mga kapulisan, masyadong brutal ba? Kung di ako nagkakamali, yung gano'n. Oh, dahil daw ho gano'n, mga bossing. Ngayon, ang nakita natin, yung isang pulis, lobo yung ganito, ang laki ng bukol, mga kababayan. Sabi dito, in a statement on Wednesday, ICHRP, no? Commission on Human Rights to said information from the Data Forensic Group, the NERV, revealed a Facebook page in support of Duterte had paid ad budget of 1,000 pesos to 1,500 pesos, no? Equivalent sa USD, $17 and hanggang $26 to embed political propaganda in entertainment communities and fan page. Alam nyo kasi kapag ka mga bossing, pag paid ads yan, lahat po mararating. Mas malawak ang masasakop, mga bossing, no? Mas marami ang makikita. Kapag ka yung mga kapwa natin Pilipino, basta-basta na lang ho naniniwala, ayun, sa pool, biktima ng fake news. Biktima ng sila yung victim o sila yung pa-victim. Di ba? It used blogger network to amplify its content, turning, yung mga vlogger din, sinasakyan, no? Turning social media into a political tool. The most expensive ads reach over 1 million viewers with message synchronized across platform. Kaya ho tayo nandito, mga kababayan. At kung sasabihin nila, Mark Ramos, Mike Cervera, ano nyo po yan, i-subscribe nyo po yung mga channel na yan. Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Sangkay Janjan, at si Coach Jarrett, yan, may Big 5 tayo. Kung hindi nyo pa nakikita yung Big 5 na channel, grabe yun. Hindi ko na-expect, nasa 80 mil na yung yung views nung Big 5 na yun. Alam ko sa Sabado ulit, alas 12 ng tanghali, naka-live ulit kami doon sa Big 5 na yun. Suportahan nyo po yung mga channel na yun. Sila Mima Alicia, sila Nyolo, sila Jake Magnus, sino pa? Sila Chris Ulo, naku, wag naman sana magtampo sa akin yung iba. At baka makakalimutan kong sabihin, sila Koy, biyahe ni Koy, lahat yan. Suportahan natin, mga kababayan. No? Bakit po? Kung pagbibintangan pa nila kami, na nagpe-fake news kami, nakakahiya naman. Doon pa lang ho, mga kababayan, diyan pa lang sa
Si Direk Freddy, ayan, walang magtatampo ha. Hindi ko kayo kinakalimutan. Kaya lang napakadaming vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang po mag-debunk ng mga fake news nila, ubos na ho ang oras namin. Diba? Paano pa kami gagawa ng fake news na yun? Oh, diba? Ubos na ho ang oras namin, kaka-debunk nung kanilang mga sinasabi, si Kakopi. Oh. Sabi dito pa, dagdag. The Duterte camp is the Duterte camp is desperation, has resorted to dirty tactics to try to derail the proceeding and divert the people's attention from the real issue, which is accountability. Duterte is trying to sway public opinion by playing the victim card. O, di ba? Sila pa yung biktima. Carclea, si Banat Boy, di ba? When in fact, he was the mastermind of a brutal and bloody war of the poor that claimed 30,000 lives under his presidency. Mga kababayan, kaya sinasabi ko sa inyo, ang hirap paniwalaan nung kanilang mga sinasabi na biktima ang dating Pangulong Duterte dahil na rin ho, mga boss chief amo sir, sa mga ganito. Never said in public, shoot to kill. Kaya may order sa dyan, shoot to kill. Walang pakialam dyan sa human rights. Diba? Walang pakialam sa human rights. Diba? I don't give a shit kung anong gusto nila. This campaign, shoot to kill. Biruin mo, lahat basta shoot to kill. Trip mo. Sa tingin mo, adik. Mukhang adik. Shoot to kill. Bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ang sabi ng dating Pangulong Duterte is... I never said in public, shoot to kill. Sabi Danilo Oro, nandito ako Sir Mark, shout out sa iyo. Hindi daw niya sinabi yon. Pero kung yung collective na mga nakapanayam ang dating Pangulong Duterte, mismong sinasabi niya. Kaya may order sa dyan, shoot to kill. Walang pakialam dyan. Sabi dito, yan, di ba? Rinig natin. Sabi dito, his words is the strongest evidence the ICC have. Kaya nga ho, yung sinasabi din natin, mga kababayan, nung binanggit ng dating Pangulong Duterte, doon sa Senate, na binubuyo, inuudyukan namin na sila ay manlaban, tingin ko, sabi nung sino ba? Sabi nung ICC, hinto na natin to. Bakit? Ayan na, mismong siya na ang nagsabi. Binubuyo, pinaglalaban,